طيب بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah, ang ituturo ko sa inyo ay tungkol na naman sa fiqhul ibadat. Fiqhul ibadat as-saniyah. Fiqhul ibadat as-sani. Tayyib. So, nais ko sanang ituro sa inyo o ipagpatuloy ang dati nating napag-aralan dahil marami ang hindi natin nakuha doon. Pero ito kasi ang tawsif natin. So, ngayong mustawasani na kayo, ang pag-aaralan natin ay mula sa sujudus sahu ila kitabiz zakah. So, lahat ng pag-aaralan sa kulliya, lalong-lalo na sa kulliyatus syariah, dito sa fiqh ay ang pinakamahaba ay ang fiqhul ibadat as-sani. So, ibig sabihin, ito ang pinakamahabang topic sa lahat ng mustawayat ng kulliyatus syariah. Kaya sa mga kapatid nating mga Maranaw, so hindi natin kayang isalin pa ang ating discussion sa ating sariling lingwahe sapagkat hindi sapat ang oras natin. Kaya patuloy tayong magdi-discuss sa pamagitan ng Tagalog. So kayo na ang bahala kung paano ninyo ito maintindihan sapagkat ito ang pinaka-importante kasi ang lugha Tagalogiya ito ay pangkalahatan ito. So dahil sa masyadong huli na tayo last semester, so kinakailangan nating humabol. So kinakailangan natin matapos ang ating topic ngayon. So siguro dahil ang oras ko sa inyo ay 2 araw, may oras tayo sa Yawmul Ahad. First period tayo sa Yawmul Ahad, pero nais kong ipabatid sa inyo na sa oras natin sa Yawmul Ahad, ang i-discuss natin ay tungkol sa kitab az-zakah upang matalakay natin. So kahit hindi sapat sa atin ang oras natin, ay ang importante ay may natutunan tayo tungkol sa kitab az-zakah. So ang tungkol naman sa kitab az-salah, magsisimula tayo sa sujudus sahu hanggang sa kitabul janaiz. Kaya napaka-importante ang lahat ng topic na ito. So, dahil sa 2 araw ang oras ko sa inyo ay yun nga, importante talaga ang topic natin kaya sa Yawmul Ahad, sa pagdi-discuss natin sa Yawmul Ahad, ang tatalakayin natin biidnillahi ta'ala ay mula sa kitabuz zakah, at kapag natapos natin ang kitabuz zakah ay kasi matitiyak natin na matatapos natin ang kitabuz zakah dahil napakaiksi lamang ang kitabuz zakah. Sa Mustawa Salis naman, ang tatalakayin natin doon ay ang patungkol sa kitab al-hajj at saka kitabuz siyam. So lahat ng ito ay napaka-importante. So dahil sa hindi sapat ang oras natin dahil 40 minutes lamang ang ating oras ng pagtatalakay ng ating subject. So siguro mas mainam na ipagpatuloy natin ang ating paggamit ng wikang Tagalog. So dahil ito ang para sa lahat. Tayyib. So ngayon magsisimula na tayo sa ating discussion. Mayroon akong oras sa inyo ngayong araw mula 6:20 hanggang 7. So pagkatapos nito ay lilipat ako doon sa ibang room. So pagkatapos naman sa hissa salisa ay babalik naman ako sa inyo insyaallah ta'ala. Tayyib. So dito tayo mula sa bab sujud as-sahw. طيب
قال صاحب المشارق السهو في الصلاة النسيان فيها يسن يشرع أي يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله لزيادة سهوا ونقص سهوا وشك في الجملة لا في عمد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم فليسجد فعلق السجود على السهو. طيب. So, ang unang tatalakayin natin ay ang patungkol sa definition ng saho. Mula sa lugha hanggang sa makuha natin ang definition nito sa definition nito sa istilah. Okay? So, ang ibig sabihin ng saho, as-sahu fi sala an-nisyanu fiha. Ibig sabihin ay ang pagkalimot nito. Halimbawa, may nakalimutan ka, nakalimutan ka, tayyib. Tayyib. Ibig sabihin ay ang pagkalimot, may nakalimutan ka sa pagsasala. So, yun ang ibig sabihin nito sa lugha. Tayyib, kama qala sahibul masyarik. Tayyib. Sa istilah naman, tayyib, kama qala sahibul masyarik. Ibig sabihin ito ang definition nito. Definition ng sujudus sahw. Tayyib, as-sahw fi salah an-nisyanu fiha. So, ibig sabihin ito ang definition natin na kinuha ng sahibul kitab, tulad ng ibinigay na definition ng sahib al-masyarik. Tayyib, yushra. So, ang hatol sa sujudus sahw ay, ang sabi dito ay yushra. Ibig sabihin ay mashru'. Ibig sabihin ng mashru', imma an yakuna mustahabban wa imma an yakuna wajiban. Ibig sabihin ng mashru' ay maaring ito ay ang tinutukoy dito ay wajib, maaari rin na ang tinutukoy dito ay sunnah ala ma ya'ti tafsiluhu. So, makukuha rin natin ang tafsil, ang detail ng ating pagdidiscuss tungkol sa sujud as-sahw. Tungkol sa sujud as-sahw. Ibig sabihin, ang sujud as-sahw ay mashru'. Ibig sabihin ay may wajib na sujud as-sahw ay mayroon at mayroon din sunnah na sujud as-sahw. Lijihadatin, para saan? Para saan ang pagiging mashru' nito? Ang pagiging utos nito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lijihadatin sahwan. Ito ang una. Ang una ng pagiging mashru' ng sujudus sahw ay kapag nadagdagan ang mga wajib at mga rukn ng pagsasala. Ngunit ito ay sa pamagitan ng sahw. Ibig sabihin ay nakalimutan, hindi sinasadya. So, kapag nadagdagan ang pagsasala, halimbawa, nadagdagan ang kaniyang rukn, tulad ng halimbawa naging 4 na raka'a, o di kaya nadagdagan ang ruko, pagyuyuko, at saka nadagdagan din ang sujud ng sahwan. Ibig sabihin ay nakalimutan, ay mashru' dito ang sujudus sahw. Mashru' dito ang sujudus sahw. Tayyib. Wa naqsin sahwan. Ganito rin. So, ibig sabihin ay magiging mashru' din ang sujudus sahw kapag nabawasan ang pagsasala ng hindi sinasadya. Nabawasan sa pamagitan ng pagkalimot ng isang tao. Halimbawa, nakalimutan mo, hindi ka nakayuko, tapos nakasujud ka. Nakasujud ka. So, ibig sabihin nabawasan. So, maaari kang magsujud ng sujudus sahw o di kaya mashru' na ikaw ay magsujud ng sujud as-sahw. Wasakkin, ito ang pangatlo. So, ang naqs, ito ay matatalakay din natin ang naqs. Matatalakay din natin ito biidhnillahi ta'ala dahil may mga naqs na
hindi maaring iwan. Kinakailangan bayaran talaga. So, hindi lahat ng naqs ay sujudu sahwi lamang ang kailangan doon, kundi may mga naqs, may mga pagkukulang sa pagsasala na kinakailangan talagang bayaran yun. Kaya matatalakay din natin ang detail ng naqs o di kaya naqsus sala sahwan. Tagib, wa shakkin, ito ang pangatlo. Ang pangatlo ay shak. Ibig sabihin ay ibig sabihin ng shak, ibig sabihin ay may pagdududa ka. Nagdududa ka sa iyong pagsasala. So, ibig sabihin ay hindi mo matiyak sa iyong sarili kung ilang rakaah ang iyong nagawang pagsasala. So, kapag hindi mo talaga matiyak sa iyong sarili at wala kang papanigan, wala kang maaaring panigan doon sa dalawang yun, nadagdagan ba o tama? O di kaya nabawasan ba o tama ang iyong pagsasala? So, kapag ikaw ay nasa shock, nagdududa, so ibig sabihin ay kailangan din itong, kailangan din gawin dito ang sujud as-sahwi. Kinakailangan din dito. Tagib, fil jumlah. Ang sinabi dito ay jumlah. Ibig sabihin ay lahat ng shock sa iyong pagsasala. La fi amdin. So, ibig sabihin ay hindi kasama rito ang amd. Dahil ang amd ay makakasira ng pagsasala. So, kapag ikaw ay dinagdagan mo ang iyong pagsasala, dinagdagan mo ang iyong pagsasala, ginawa mong 5 rakaah, halimbawa ang salatul isya, o di kaya ginawa mong 4 na rakaah ang salatul maghrib, ay hindi ka na maaaring magsujud ng sujudu sahwi dahil sira na ang iyong pagsasala. So kinakailangan mong magsagawa muli ng pagsasala at iyon ang tinatawag na i'ada dahil ang iyong pagsasala ay walang bisa. Tayyib. So ano ang dalil ng sujudu sahwi? Ano ang dalil ng sujudu sahwi? Ang dalil nito ay ang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza saha ahadukum falyasjud." Kapag nakalimot ang isa sa inyo ay magsujud. Hayaan siyang magsujud ng sujudu sahwi. Fa'allaka as-sujud 'ala as-sahwi. So ang sujud ay inuugnay ang sujud sa sahwi. Ibig sabihin ay magsusujud ka kung ang iyong pagkakamali sa iyong pagsasala ay sa pamamagitan ng sahwi. Ibig sabihin ay nakalimutan mo, nadagdagan ang iyong pagsasala, o di kaya nakalimutan mo, nagkulang ang iyong pagsasala. So kaya sinabi dito, fa'allaka as-sujud 'ala as-sahwi. Inugnay dito ang sujud doon sa sahwi. Fi salatil fardi wan nafila. Ang sujudu sahwi ay ginagawa ito sa salatul fard at saka sa salat an nafila. Ibig sabihin, kapag nagkamali ka sa salatul fard, kapag hindi ito sinasadya, kapag ito ay sahwi, ay magsusujud ka ng sujudu sahwi. At kapag ito ay nafila, tulad ng salat at tarawih, o di kaya tulad ng salatul kusuf, o di kaya tulad ng salatul witr, kapag ikaw ay nagkamali doon, ay masru din ang pagsasagawa ng sujudu sahwi sa pagsasala na yon. Muta'alliqun bi yusra. So ibig sabihin ay masru, dahil ito ay muta'alliq sa yusra. Yusra, ibig sabihin ay yusra fi salatil fard wan nafilah. So yun ang ibig sabihin nito. Yusra fi salatil fard wan nafilah sujudu sahwin. Tayyib, yun ang ibig sabihin nito. Tayyib. Siwa, maliban lamang sa salatul janaza. Dahil ang salat janaza ay walang sujudu sahwi. Kapag ikaw ay nagkamali, halimbawa, ang iyong pagsasala, nagsala ka ng salat al-janaza, tayyib, so ikaw ay halimbawa, nagtakbir ka ng 4, o di kaya dahil ang salat al-janaza ay 4 ang takbir doon. Tayyib, may iba pang opinion ang ibang iskolar na kung saan sinasabi nila na 5 daw ang takbir at pagtaas ng kamay,
sa salatul janaza. Tayyib? So, kung halimbawa nagkamali ka o nagduda ka sa iyong sarili, kung ilan na ba ang iyong nagawang takbir sa salat janaza? Ito ba ay 3 o 4? So, hindi mo matiyak sa iyong sarili kung ilan nga ba talaga. Tayyib? So, hindi na kailangan doon ang sujudus sahwi dahil ang pagsasala ng janaza ay walang sujud, kundi ito ay pagsasagawa lamang ng takbir, 4 na takbir, at may binabasa doon sa pagitan ng 4 na takbir na yun. Tayyib? So yun ang pagsasala na hindi pinagsasagawaan ng sujudus sahwi. Pangalawang pagsasala na kung saan hindi tinatawag o hindi pinagsasagawaan ng sujudus sahwi ay ang sujudut tilawa. Sujud at tilawa. Sujud at tilawa. Tayyib. So, ganon din ang sujudus syukr, ganon din ang sujudus sahwi. Ibig sabihin, kapag ikaw nadaanan mo ang ayatu as-sajdah. Halimbawa, may ayat doon na kinakailangan magsagawa doon ng sajda tapos hindi ka nagsujud. So, dahil nakalimutan mong magsujud, so hindi na kailangan magsujud pa ng sujudus sahwi. Hindi na kailangan doon. Tayyib? Wa sujudus syukrin. Ganon din ang sujudus syukr. Kapag ikaw, halimbawa, mayroon kang natanggap na pinaka magandang balita, biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi mo inaasahan. Tayyib? Tapos nakalimutan mong magsujud ng sujudus syukr, so hindi na kailangan bayaran pa yon sa pamagitan ng sujudus sahwi. Tayyib? Ganun din ang sujudus sahwi. So ibig sabihin, ang sujudus sahwi, kapag ikaw ay hindi nakapagsujud ng sujudus sahwi dahil nakalimutan mo, halimbawa, nagduda ka sa iyong pagsasala sa oras na yon, tapos tiniyak mo sa iyong sarili o iniisip mo na pagkatapos ng pagsasala o pagkatapos ng at-tashahhudul akhir, ikaw ay magsasagawa ng sujudus sahwi. Tapos nakalimutan mo. So hindi na kailangan magsujud pa ng sujudus sahwi bilang kabayaran doon sa naiwan mong sujudus sahwi. So bakit daw? So ano ba ang dahilan kung bakit hindi pinagsasagawaan yun ng sujudus sahwi? Dahil ang sujud at tilawa ay tayyib, ang sujud at tilawa ay hindi yun pagsasala. So ito, ang sujud at tilawa, sinabi ng mga iskolar, ay hindi ito sala. Ganon din ang sujud at syukr, hindi ito sala. So bakit? Dahil ang sujud at tilawa ay maaaring gawin ito kahit wala kang ablusyon ayon sa ilang sa mga iskolar. So ganon din ang sujudus syukr. Ang sujudus syukr, maaari mong gawin ito sa pamagitan ng kahit wala kang ablusyon. So, bakit hindi na kailangan magsujud pa ng sujudus sahwi kapag naiwan mo ang sujudus sahwi? Dahil kapag binayaran mo ito ay ang paliwanag ng mga iskolar li takarrurihi. So ibig sabihin ay kapag ginawa mo ito ay parang paulit-ulit kang gumagawa ng sujud as-sahwi, kaya hindi na kailangan bayaran yun kapag naiwan ito. Tayyib? So, famata zada fi'lan min jinsi as-salah qiyaman fi mahalli qu'udin aw qu'udan fi mahalli qiyamin walau qalla kajilsati al-istiraha aw ruku'an aw sujudan amdan batalat salatuhu ijma'an. Qalahu fi syarh. So, ibig sabihin, kapag sumobra ang mga gawain sa pagsasala min jinsis salah, halimbawa ang jinsus salah, ang uri ng halimbawa kasama sa pagsasala, so kapag ito ay nadagdagan, halimbawa qiyaman fi mahalli qu'udin, sa oras ng pag-upo sa pagsasala, nakatayo ka, nakalimutan mo tapos nakatayo ka, o di kaya sa oras ng iyong pagtayo ay nakaupo ka. Tayyib, fi mahalli qiyam. Walau qalla, kahit ito ay kaunti lamang, kajilsati al-istiraha aw ruku'an aw sujudan. Ganun din. So lahat ng ito, kapag ito ay sinasadya.
Halimbawa, nadagdagan ang iyong pagsasala, dinadagdagan mo ang iyong pagtayo. Ang halimbawa nito, ang dapat ay umupo ka dahil ikaw ay magtatashahud ng tashahudul akhir upang magsalam sa pagsasala. Tapos tumayo ka upang gawing 5 rakaah. O di kaya sa oras ng pag-upo, umupo ka oras ng pagtayo. Halimbawa, tatayo ka sana dahil dahil ikaw ay magiging 2 rakaah. Itatayo mo yung pangalawang rakaah ng pagsasala tapos umupo ka na lang upang magtashahud ng hindi oras ng pagtatashahud. Tagib? So, walau kahit ito ay kaunti lamang, kajilsati alistiraha o rukuan, o di kaya nagyuko ka, sinubrahan mo yung pagyuko. O di kaya nagyuko ka sa oras ng pagsujud, o di kaya nagsujud ka sa oras ng pagyuko. So kapag ito ay sinasadya, amdan, batalat salatuhu. Masisira ang kanyang pagsasala, ang kanyang sala, ijma'an. Ito ay mujma'. Ito ay pinagkakasunduan ng mga iskolar. Qalahu fi syarh. Ito ay nabanggit sa kitab Asy-Syarh. Wa in fa'alahu sahwan, yasjudu lahu. Ngunit kapag ito ay nagawa ng isang tao ng saho, nakalimutan niya, hindi niya sinasadya, so siya ay magsasagawa ng sujud para rito, para doon sa kanyang nagawang karagdagan sa kanyang pagsasala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, fa idza zada ar-rajul aw naqasa fi salatihi falyasjud sajdatain. Kapag sumobra ang gawain ng isang tao o di kaya nagkulang sa kanyang kagawain sa pagsasala, falyasjud sajdatain, siya ay magsusujud ng 2 sujud. Tayyib, rawahu Muslim. Tayyib. Walau nawa al-qasr fa atamma sahwan. Kapag siya ay nagniya sa kanyang pagtakbir ng takbiratul ihram, halimbawa, siya ay nagniya na siya ay magsasagawa ng qasr, doon sa kanyang takbiratul ihram, doon siya nagniya. Tayyib, na siya ay magkakasr dahil siya ay naglalakbay. So pagkatapos ay nabuo niya ang 4 na rakaah na dapat niyang iqasr. Nabuo niya. Hindi siya nakapagsagawa ng qasr. Fafarduhu ar-rak'atan wa yasjudu lisahwi istihbaban. So ang fard doon sa kanyang ginawa, halimbawa ay ginawa niyang 4 dahil nakalimutan niya na siya pala ay magkakasar, ang fard doon ay 2 raka'a lamang. Yung unang 2 raka'a, yun ang fard sa kanyang pagsasala, at ang 2 raka'a naman sa huli ay magiging sunnah. Magiging sunnah, ngunit kinakailangan niyang magsujud ng sujudus sahu istihbaban. Istihbaban. Ibig sabihin ay sunnah ang kanyang pagsusujud ng sujudus sahu kapag siya ay nagniya ng qasr tapos nagawa niya ang kanyang pagsasala ng buo. So magsusujud siya ng sujudus sahu istihbaban. So bakit ito istihbaban? Bakit istihbaban? Bakit sunnah ang kanyang pagsujud ng sujudus sahu? Dahil ang kanyang nagawa ay hindi makakasira sa kanyang pagsasala. Hindi makakasira sa kanyang pagsasala, kundi yun ay kaunting pagkakamali lamang. Wa in qama fiha aw sajada ikraman li insanin batalat. So kapag siya ay nagtayo doon sa kanyang pagsasala, halimbawa nagtayo siya doon sa kanyang pagsasala, o di kaya nagsujud ikraman li insan, upang bilang parangal sa isang tao, masisira ang kanyang pagsasala. Okay? Masisira ang kanyang pagsasala. Halimbawa, siya ay nagsasala, tapos may dumating na isang tao, nagsujud siya bilang parangal sa kanya. Masisira ang kanyang pagsasala. O di kaya, nakaupo siya dahil siya ay nagtatashahud, tapos may dumating na isang taong karapat-dapat parangalan o malaking tao.
tapos tumayo siya bilang parangal sa kanya. Tayyib, so masisira ang kanyang pagsasala. Wa in zada rak'atan, kapag nadagdagan o sumubra ng isang raka, kakhamisatin fi rubaiyah, tulad ng ika-limang raka sa mga pagsasala ng 4 na raka, aw rabi'atin fi maghrib, o di kaya naging 4 na raka ang maghrib, aw salisatin fi fajr, o di kaya naging 3 raka ang salat al-fajr, falam ya'lam hatta faraga minha sajada. So hindi niya alam na sumobra ang kanyang raka at hanggang sa siya ay nakatapos sa kanyang pagsasala ay magsusujud ng sujudus sahw. Magsusujud ng sujudus sahw. Lima rawa Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salla khamsan. Nagawa ito sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay nakapagsagawa o nakapagsala ng 5 rak'ah sahwan. Falamman tafala qalu innaka sallaita khamsan. Noong siya ay nakatapos ng pagsasala at aalis sana doon sa kanyang inuupuan, qalu, sinabi ng mga tao, innaka sallaita khamsan. Nakapagsala ka ng 5 rak'ah. Fantafala summa sajada sajdatayn. So pagkatapos ay bumalik doon sa kanyang pinagsasagawaan ng pagsasala, pagkatapos ay nagsujud ng sujudus sahw, pagkatapos ay nagsalam ng 2 salam. So ibig sabihin, nakatapos na sila. So ang hadis na ito, nangangahulugan na sila ay nakatapos na sa pagsasala at nakatapos na rin sila sa pagsalam doon sa pagsasala mismo. So dahil sinabihan siya ng kanyang mga sahaba na ang kanyang pagsasala ay sumubra ng 5, kaya siya ay bumalik doon sa kanyang pinagsagawaan ng pagsasala at siya ay nagsujud ng sujudus sahw. At yun din ang dapat natin gawin. Tayyib. Wa in alima biziyadati fiha. At kapag nalaman ng isang tao na yon ay sumobra doon sa oras mismo ng kanyang pagtayo, doon sa oras mismo ng kanyang pagtayo, doon sa huling rak'ah o sobrang rak'ah, tayyib, jalasa fil hal, siya ay uupo sa oras na yun mismo. Kapag halimbawa, nagsala ka ng isya, tapos nakatayo ka ng pang-5 rak'ah, doon sa pagtayo mo mismo ay natandaan mo o naalala mo na ikaw ay nakasobra doon sa 4 na rak'ah at naging 5 rak'ah, sa oras na yun mismo ay kinakailangan mong umupo. Kinakailangan mong umupo bighayri takbir, ngunit hindi na kailangan magtakbir pa. Uupo ka. Tayyib, li'annahu law lam ya'lam la zada fi salati amdan. Dahil kapag law lam yajlis, dahil kapag hindi siya umupo sa oras ng kanyang oras na nalalaman niya o nababatid niya na sumobra ang kanyang rak'ah sa kanyang pagsasala, ay para siyang dumagdag doon sa kanyang pagsasala ng pananadya, sinasadya niya. Wadhalika yubtiluha, at yon ay magdudulot ng pagkasira ng kanyang pagsasala. So halimbawa, so naalala niya na siya ay sumobra ng 5 rak'ah. So kapag ipinagpatuloy niya yon, sa oras ng pag-alala niya doon ay para rin niyang sinasadya na sumobra ng 5 rak'ah, kaya masisira ang kanyang pagsasala. Tayyib. Fayatashahhadu illam yakun yatashahhada. So, kung hindi siya nakapagtashahud doon sa kanyang pagkasobra ng kanyang rak'ah, kapag hindi siya nakapagtashahud, ay siya ay magtatashahud, at kapag nakapagtashahud naman siya, ay diretso siyang magsasalam ng 2 salam. Pagkatapos niyang magsujud ng sujud as-sahw, li'annahu ruknun lam ya'ti bih. Dahil ang tashahud ay rukn, ang tashahudul akhir ay rukn. Tapos ang tashahudul awwal ay wajib. Min wajibatis salah. Ang tashahudul awwal ay min wajibatis salah. Tapos ang tashahud
al-akhir ay min arkanis salah. Tayyib, so kinakailangan gawin yun dahil hindi pa nagawa. At kapag iniwan, ang tashahudul akhir ng pananadya ay masisira ang kanyang pagsasala. Tayyib, li'annahu ruknun lam ya'ti bih wa sajada lissaho at siya ay magsusujud ng sujudus saho. Tayyib, wasallam pagkatapos ay siya ay magbibigay ng salam sa huling pagsasala litakmula salatuhu upang maging ganap ang kanyang pagsasala. Tayyib. Wa in kana qad tashahhad. Kapag siya ay nakapagtashahud, sajada lissahwi wa sallam. Siya ay magsusujud ng sujudus saho pagkatapos ay magbibigay o magsasalam. Tayyib, dahil nagawa na niya ang tashahud al-akhir. Tayyib. Wa in kana tashahhad. So kapag siya ay nakapagtashahud, wa in kana tashahhad, walam yusalli ala nabi. At hindi siya nakapagsalat, nakapagbigay ng salat kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya nakapagbigay ng salat sa kanya. Salla alayhi, magbibigay ng salat kay propeta sallallahu alaihi wasallam, thumma sajada lissaho, pagkatapos ay magsusujud para sa saho, thumma sallam, pagkatapos ay siya ay magsasalam. Tayyib. So, dahil na 4 na minuto lamang ang natitira sa ating oras, ay inshallah sa hissa thalitha, ako ay babalik muli sa inyo upang ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral ng fiqh al-ibadat. Naway mayroon kayong natutunan sa ating pagtatalakay. Kaya sa oras na ito, ang mga katanungan natin, doon natin itanong sa ating Telegram, sapagkat sa oras natin ngayon, hindi tayo maaaring tumanggap ng mga katanungan sapagkat maiksi ang oras natin. So dahil maiksi ang oras natin, ipaglaan natin ito sa ating pag-aaral o pananaliksik ng kaalaman hinggil sa fiqh al-ibadat upang madagdagan ang ating kaalaman sa mga ahkam al-fiqhiyah. Inshallah, sa hissa thalitha, ako ay babalik muli sa inyo sapagkat pagkatapos dito ay lilipat na naman ako sa al-mustawa sadis dahil magtuturo ako sa kanila ng dalalat al-alfaz biidnillahi ta'ala. Sa'arakum biidnillahi ta'ala fil hissati thalitha. وهذا وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.